Ang BSP po, may projection attorney. Nasa 3.7 Nako, tumaas na naman. to 4.5% Sos Mariosep, ang 4.5. projection po. Ito'y karagdagang inflation po. Ibig sabihin yung mga nakalipas na pagbagsak ng halaga ng piso, madadagdagan na naman na napakataas, 4.5% hanggang 4.5. Wala talagang balur ang piso. Oo. Di ba? Kung isusuma total mo yung inflation na yan, napakatindi na. Nung nakalipas na 2 taon. So siguro kung i-add up mo yung inflation nung unang taon at pangalawang taon, halos nasa 10% na ang balor na nawala sa ating piso. Alam mo ba, ang sinasabi nila na malaking kontributor dito sa inasahang mataas na naman na inflation. Bigas at Hindi, langis. ito yung magtataka ka. Oo. Kuryente. Ay, siyempre. Kuryente na puro brownout pa ngayon. Oo. Tsaka gulay. Yan daw yung nagtaas. Alam mo ba kung ano yung parang nagpapabalanse sa kanya? Dahil daw bumaba ang presyo ng bigas. Ha? Di ba? Sabi dito sa press release Yun nga ikaw kailangan sumakay ng aeroplano para makabili ng 29 pesos na bigas, di ba? Tapos pag landing dito, pagpunta doon Ubus sa Kadiwa, wala. Sabi dito, Kayo naman, minsan nagbigay sa kakaunti. Gusto nyo pa, maraming makabili. Masyado kay reklamador. sabi dito, attorney, sa press release mismo ng BSP, lower prices of rice, fish and fruits, as well as lower domestic oil and LPG prices could offset the upside price pressures. Ang tanong natin sa ating mga kababayan ngayon, bumaba ba ang presyo ng bigas, isda, Saan kaya yung mababang prutas? presyo ng bugas? Hindi natin Saan alam. kaya? Tanongin natin yung BSP. Baka imahinasyon na yan. Ha? Oo. Ano kayang kinukuha nila at meron silang imahinasyon na bumaba daw ang presyo ng bigas? Saan? Siguro isang oras sila nagbenta ng tagto 29 pesos sa kilo, ubus na. Yun ba yun? Napakinabangan ba yun ng mga kababayan natin? Kayo po, bumababa ho ang presyo ng bigas. Kayo na magsabi sa amin at babasahin namin ang inyong mga komento. Baka makatulong si Zelensky para ano bang tulong niya para mapataas yung trigo inflation? naman trigo ang produkto ng Ukraine. So at least sa pampandesal natin baka makaangkat tayo ng trigo. Pwede. Oo, at sana bumaba ang presyo ng pandesal pero hindi naman natin talaga kinakain yan sa agahan, tanghalian at gabi. Pero di ba, Paminsan-minsan ang sabi sa pandesal. ng mga Diba, analyst ng mga pandesal na may dairy cream tapos sasawsaw mo sa kape. Ang sarap na Yan. breakfast. Oo, pero hindi lahat nagkakaganyan na ngayon. Wala attorney. na Mahal kasi na. puro hangin na yung pandesal. Di ba ang sabi ng mga ekonomista, mga analyst attorney, na yung pagbagsak ng ating stock exchange ay merong epekto or dalang epekto itong geopolitical conflict. Na hanggang ngayon, wala pa yata tayong nagiging resolba. Buti pa ang Estados Unidos at China nag-uusap. Di ko lang alam kung ang China at Pilipinas ay nag-uusap. Kasi ang kausap ngayon ng Pilipinas, Ukraine. Yun po nakakalungkot. Samantalang yung Amerika at China, lahat ginagawa para mag-usap, itinigil na po natin ang pag-uusap. At ngayon, talagang sinasabi nilang natin, save us, G.I. Joe. Di ba? Tignan po natin kung re-rest back sa atin ng mga Amerikano, pero sa ating mga kasaysayan nung kailan lamang, wala pong rest back na nangyari nung nawala ang ating Mischief Reef at ang Scarborough sa bayan natin. Sabi ni Lynn, haka-haka lang daw yung bumaba ang presyo ng bigas. Yan daw yung tunay na haka-haka. Kayo magagalit sa iyo si Kalihim, ha? Pati isda daw tsaka mga prutas. Kasi bumaba daw yan. Pati LPG. Ang mahal-mahal na ng LPG Saan kaya ngayon. tayo makakabili ng mas bababang presyo? Ako'y nasasak Ayan, 4 na saging saba. 37 pesos. 9 pesos ang isa. Bumili ako kahapon kasi arroz alakbana 4, 37 pesos. Yung isang piling ng saging, 200 pesos. Saan ang ginawa mo na lang? Ay talagang binabantayan ko. Kaya hindi kita bibigyan ng saging ngayon. Mahal Sabi dito, bumaba na naman ang bigas 20 pesos, 1/4 nga lang. Akala ko yung pang ice candy Yung ice candy, pwede diba? rin. Napakaganda 1/4 yung din picture. Ang mga netizen natin talaga, may humor pa rin, miski na kulit, mahirap na. Ang 20 pesos, isang ice candy. Yan po ang 20 pesos. Sabi dito ni Pedrone, nag-invest na ako ng solar para kahit papano, may ilaw kami kung nagkagera. Na-expect ko na talaga na magkakagera dahil sa
maling pamamalakad. Ganun ba? Sana saan wag ka ba? matamaan ang bahay mo at masira yung solar sa gera. Oo. At saka pag nuclear po yan, tunaw po tayong lahat. Sabi ni Eliza Maanyo, ang isang patatas daw, attorney, 20 pesos. Totoo yan. Totoo yan. Kaya ngayon, wag na kayo gumamit ng patatas sa kaldereta. Ano Okay? na lang, kamote. Wag Pwede na ko yun ba eh, kung pang- kamote? pang-alternatibo Huwag nyo na rin na lagyan yun. ng karne kasi mahal na rin ang karne. Oo, Mansarsa na lang mahal kayo. na, dahil At dati mahal din ang 200 sarsa plus. dahil mahal ang kamatis Huwag na lang kumain. Ay, nako. Di ba? Pero yung wala bigas po. natin, wala natin eh. Guni-guni lang yan. Haka lang po ang kahirap. Yung attorney, sobrang mahal na. Ikaw naman, nag-aambisyon ka pa maggarunggong. Pangmayaman lang yun. Ay, ganun Pang mayaman na. Oo, pangmayaman lang yung galunggong. Tsaka yung mga dilata ngayon, attorney, yung mga sardinas, dati nagsisikipan, ngayon wala na, maluwang na. Pag taktak mo, Mahal na kasi. diretso na, tak na. Ako dati, alam mo mga partners, hindi ako kumakain ng dilatang isda. Ngayon, tingnan mo yung cabinet ko, puro dilatang isda. Pero yun na lang kasi afford natin. Naku. Buti na lang, meron pa akong libre mga isda galing sa mga mangingisda ng Scarborough. Huwag niyo pong ititigil yan. Kaya nga ako nakikiusap, China nga huwag niyo pong haharangan dahil kapag hinarangan niyo yan, mawawala aking libreng supply ng isda. Aawayin ko kayo. Pero ngayon po, habang may isda ako, patunay po yan na patuloy po nakakapaghanap buhay ang ating mga mangingisda dyan sa Boro. Kung wala pa nang giyera or tumindi yung tension, ganito na yung sitwasyon natin, attorney, how much more kung magkaroon talaga ng tension? So magtanim na kayo ng mga kamote. Talaga, baliwala na po yan. Kasi ngayon, ang labanan, nuklear. Pupunta ko sa Sabah, attorney. Anyway, pag nagkagera naman, patay naman tayo lahat. So, hindi na tayo pwede magreklamo. Kayo kasi reklamador kayo. It's a tie. Lahat tayo pupunta na sa piling ng Panginoon dahil wala pong mabubuhay kapag nuclear war. Meron pa ang namang nangyari. lugar, attorney, na pagmamayari ng Pilipinas na medyo malaylayo. Sa Sabah, attorney. Yun nga, nandun naman yung mga Malaysians, di ka naman papapasukin doon. Akala ko ba sa atin yun? Ewan ko ba? Mas ginigit natin yung dagat sa napakadaming West Philippine Sea. langis ng nakalap doon. Hindi naman natin pinupuntirya dyan. Malinaw na malinaw naman yung pagbigay sa atin ng Sultanate of Brunei na atin ang Sabah nung panahon na tayo tumulong sa kanya na nagkaroon ng rebellion laban sa kanya. Ay, nako mga partners, ha? Well, anyway, habang may buhay, may pag-asa, asahan na lang po natin na hindi matatapos ang ating mga buhay dahil sa natatakdang gera na ninanais ng ating mga liderato.